Welcome dito sa Kalasyaw, Pangasinan. At sa likod ko ngayon ay isang kaliskesan kung saan may nagtitinda ng kaliskes, isang sikat na beef soup o laman loob dito mismo sa Pangasinan. Ang kaliskus ay salitang kwan yung bitukan ng baka kalabaw po. Yun ang tinatawag nilang kaliskus na original talaga. Ang tamang pagbigkas ng kaliskis ay kaliskus. Ngayong araw ay susubukan natin ang mga underrated na pagkain dito sa Pangasinan. Katulad na lamang nitong pulang sabaw ng baka na kung tawagin ay kaliskus. Nilalagay namin doon yung kunting suka, pwede nilagyan ng kamyas, tsaka bisin, asin, tsaka sweetie na kunti. Titikim din tayo ng mga pang stopover na pasalubong. Pati na rin itong ipinagmamalaki ng kanilang lugar na kung tawagin ay pigar-pigar. Ito po sa Kalasyaw, hindi lang po putong dinadayo, kaliskas. Meron din po kaming pinagmamalaking pigar-pigar ng Kalasyaw na sarili naming version, sir. Habang niluluto, binabalik-baliktad kasi kaya binansagan siyang pigar-pigar. Paborito ng mga taga-Pangasinan. Pero bago yan, balik muna tayo sa umpisa. Dito muna tayo sa isang dinudumog na karinderyang matatagpuan dito mismo sa tabi ng kalsada. Ate, ito ba yung tinatawag na kaliskes? Opo, Ano po ba ang ibig sabihin ng kaliskes? laman, tsaka lamang loob, pinaghalo. Walya, libro, laman, ngil-ngil. Gano'n na katagal itong Ramon's Canteen? Nag-umpisa noong 2011. 15 years na kami nagtitinda ng kaliskis, kaya masarap. Tapos niluluto nyo siya gamit ang uling dito sa paso, tapos pinapakulo nyo siya gamit tong planggana. Dito naman banda, ate, ano Ito yung sabaw. sabaw na orange. Ang nilalagay namin doon yung kunting suka, pwede nilagyan ng kamyas, tsaka bisin, asin, tsaka sweetie na kunti. Hindi panahon ng kamyas ngayon, kaya nilalagay namin suka. So malasang sabaw. Tapos bukod dito sa kaliskes, nakikita ko marami kayong kasirola. Ano po specialty nyo bukod sa kaliskes? Specialty namin yung kalderitang baka, giniling, gyado, dinuguan, apritadang manok, tsaka may gulay, munggo, pakbe, tsaka laing, may ano pa, kinigto na kambing. Sa dami ng ulam namin, ang pinaka-specialty namin yung kalderitang baka kasi masarap yun. Gustong-gusto ng mga customer namin. Masabaw yung kalderita namin, kaya sobrang lambot. 5 hours namin siyang pinapakuluan. Ito yung kalderitang may sabaw. Magkano naman ang order na isang ganon? 70 pesos. 70 pesos lang, meron ka ng ganong ulam. Oo. Meron ba yung halong dugo? Libre din po. Nakabukod yung dugo kasi yung iba may iglesia, ayaw nila. Oo, para pwede sa iba. So, guaranteed ate na ito walang dugo to. Wala. Hindi to niluto ng may dugo. Nakaiwalay talaga. Ay, walay pati Okay. niya. So safe naman pala kung nakaiwalay siya. Order kami ng dalawang order nung 70 pesos kaliskes. Una mong binuksan kanina yung kaldereta, feeling ko specialty niyo yun. Order din ako ng isang kaldereta. Niwa-iwa ni ate. At habang ginagawa niya yan, kasalukuyan, time check tayo mga kabs. 12:30 talagang kasagsagan ng lunchtime. Kaya napakaraming tao dito sa background ng Ramon's Canteen. Ate, paano ba pumunta dito? Kung gusto niyong pumunta dito sa Ramon's Canteen, sa harap ng Shell, malapit sa Sabungan, Kalasyaw, Nalsyan. Katapat ng Pangasinan Coliseum. Ayun po mismo, ang pinakamadaling tandaan. Ito na yung order natin, nilalagyan na ng sabaw ni ate. At pagkatapos dyan, order din kaming kaldereta, tapos yung isang bangos, tapos kain na tayo. Salamat ate! Manganta na mga kap! Kainan na mga ka! At welcome dito sa Kalasyaw, Pangasinan para tikman ang mga lokal na pagkain katulad na lang nitong kung tawagin nila ay kaliskes. Kasama natin si Camera Woman. Hi Cabs Nation! Welcome dito sa Norte. Ito na. Ay, oo nga, up north. Na Norte. Nasa Pangasinan tayo sa Kalasyaw. Specifically dito sa Camon, Calisques. Unang leg pa lang ng travel. Wow, unang leg ng trip na to. Dumaan tayo dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Actually, nakapag-vlog na ako ng Kaliskes Kaliskes. last year. 1 year ago, nilibot natin yung Dagupan. Wala pa si Camera Woman noon. Pero ito, titikim na siya ng Kaliskes. Ito ay may hawig sa gotong Batangas. No? Oo. Parang ganun siya, kulay orange. Kulay, tapos yung mga laman loob. Oo. Pero sige, mamaya na natin yung pagkwentuhan. Kukuha muna ako sabaw na may konting laman. Sabaw muna. Sige, cheers! Cheers. Ano naman nun? Ang lasa nung karne. Namiss No? ko to. Kasi dati nakakakain ako ng kaliskes after ng shoot namin. Ito yung tipo ng pagkain na kahit ang layo ng dayuhin mo, dadayuhin mo talaga eh. Oo, Parang mausok, no? mamimiss mo siya eh. Smoking. Mausok Luto, siya. luto na uling. Oo, luto sa uling eh. Ang sarap ng anggo, ng baka. Good side na anggo. May laman loob to, no? Tsaka Mm. naman.
No? Tapos may kick din nung sili na pangsigang. Hindi naman maanghang. Ano lang, yung amoy, yung lasa nung pangsiling sinigang. Yung laman nila, hindi siya purong laman lang, laman na may litid. So may konting chewy effect kapag kinakain mo. Pero yung karne, Ano lang. yung karne malambot siya. Mm-mm. Kasi tingnan mo, kuha tayo naman ng ano, yung halo-halo. May tuwalya, konting litid, laman. Ito, sabayan natin ito. Oh, chewy yung ano, yung Feeling tuwalya. ko masarap to sa kanin. Tapos lagyan natin ng konting ganito. Wow, ang tapang. Tol, tingnan mo to. Oh. Kaya mo ba to? Hindi mo kaya. Kaya. Wala yan. Wala yan. Hindi pa ako nagkakanin, pero parang kaya ko malang kanin. Pero sige, tibagin natin yung kanin. Lagyan ulit natin ito. Lagyan natin sa sabaw. Tapos, tingnan natin ito. Sige, pati tangkay. Ayan. Grabe. Hindi ko na parang ayoko na ulitin ulit. Tinakay ko lang naman. Pampabot na ng gana. Oo. Kaya lang sa ganito kainit, Spicy hindi mo yun person. dapat ginagawa. Oo nga eh. Kaya ba hindi mo ginawa? Ginawa ko, kakain ko lang. Okay. Bukod dito sa Kalestes, meron tayong in-order na beef caldereta. Sa akin naman bangus. Kasi kanina, tinatanong ko sila, ano yung specialty? Mm. Ito yung unang binuksan. Para may confidence level ng pagkakaangat ng takip ng kaserola. Ito, malambot, oh. Yan, oh. Tapos lagyan natin sa baw, light ka sa kanin. Oh, ibang timpla. Dito naman, ngayon lang ako nakakita ng daing na bangus na kasama yung, actually hindi ako kumakain nito eh, yung parang mga laman loob. Sabi ni ate, galing daw dagupan to. So, lasang fresh, no? Hindi pala siya boneless. Naniniwala ako na galing sa Dagupan kasi Kalasyaw tapos Dagupan, magkakatabi lang yan. Lang yung difference. Yung sinan parehas. Dagupan ang bangus capital. So, sigurado galing dun yun. Hindi rin ako sanay makakita na may laman loob pa yung bangus pag pinirito. Pero tingnan natin. Ito siya, oh. Tapos, wala mo nang sausawan. Uy, okay naman. Wala Sabi mo nga, pag sinabing bangus, alam mo ng dagupan na. At alam mo ba na ang kaliskes talaga ay galing talaga sa dagupan. Doon siya Doon siya originated, Doon sa Herrero Perez. Yan. Doon ako galing. At saka yung kaliskes, ang ibang tawag talaga dito sa kanya, kalkag. Kaliskes kasi isa Pangasinan word na ibig sabihin ay laman loob. Pero ito naging kaliskes. So ang ibang tawag sa kanya dito, siguro mga malalalim na salita ng Pangasinan or ano, kalkag. May patrivia. Baon ako, mga 1 minute before. That's very nice. Napakagaling. At meron na naman tayo natutunan mula kay camera woman. Magaling ba? Uwi na. Uwi na, tol. Oo, tol. Ito lang ang napansin ko sa kaldereta nila. No? Labas muna tayo sa Kalestes. Yung kaldereta nila, medyo malabnaw yung sabaw. Tapos yung sabaw nila, parang may hawig na lasang sauce ng pork and beans. Parang ganun yung lasa. Namis na may ibang ingredient na lasa. Iba nga ang atake niya, matamis siya. Hindi siya lasang kaldereta for me. Pero ito yung version nila. Ito yung kaldereta nila. Mabalik tayo sa Kalestes. Pag umorder ka dito, unlimited sabaw to, 70 pesos lang. Oh, 70 lang. So nakakita ko nga kanina mga kumakain, yung iba nagbabaon na lang ng maraming kanin, di ba? Syempre pag yung mga kumakain kasi dito, usually mga nagtatrabaho during their lunchtime, dito sila pumupunta. Kasi ang sarap talaga. Sarap siya. Kaya naiintindihan ko, ang daming tao kanina. Parang ang hirap pumilos kasi ito sila ate natatakanta, hindi na rin alam kung ano yung gagawin. Sabi ng mga lokal, gawa tayo ng, siyempre pamariner, patismansi. Parang hawig talaga sa goto eh. Tapos lalagyan natin ng sili. Tapos, meron silang optional, hindi naman hinalo to nung niluluto. So safe to, magkaiwalay talaga to. Kuha tayo niyan, lalagay natin dito, sabayin natin sa ibang laman. Yan, yan natin ang sausawan. Okay, ang dagdag ng bagong texture yung dugo. Actually, yung tugo, wala naman kasi siyang lasa unless talagang timplahan mo. So, Wala siyang lasa, pero hindi siya malansa. texture lang talaga yung malalasahan mo. Actually, yung mga ibang kaliskes na natikman ko, may utak pa nga. Doon ako yung sarap na sarap talaga. Halong creamy pa yung lasa. Kasi yun ang texture naman ng utak eh. Tapos di ba pag malambot na malambot siya, creamy siya. Okay, so nagawa na natin ang unang mission. Tikman ang Kalestes dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Hindi ko alam kung ano yung susunod natin pupuntahan. Tapusin lang namin to. Diretso na tayo sa next. Okay, so tapos na tayo dito sa ating first stop na Kalestes. Next naman ay may titikman pa tayong isang lokal na pagkain. Tara, puntahan na natin. Maraming salamat sa Ramon's Canteen. Stop over muna tayo. Siyempre, kapag pumunta ka ng Pangasinan, napakaraming ganito. Tupig kung tawagin nila. Pwedeng pasalubong, pwedeng merienda. Pero bago tayo pumunta sa last stop natin, stop over, kumain tayo, magmerienda ng tupig. Tara, ate, bagong luto ba itong mga tinda niyong tupig? Tupig to, di ba? Opo, sir. Ito, lutuan nyo mismo, takbakan. So mainit to. Opo. Ingat tayo dyan, mga kapatid, hawak dyan. Magkano po ang isang ganito? 100 po. Pag 100 po, isang Balot po. isang balot na ganito. Opo. Kasi ito po, ready na tong kainin. Opo. Ilang piraso po bang ganito?
15 pieces, 100 po. 15 pieces na ganyan, isang balot, 100. Ah, ito siya. Kunin ko, te, ha. Opo, sige lang. Ayan. Gaano na kayo katagal nagtitinda nito? Tagal na sir, taon-taon na po. Pero kayo po gumagawa nito? Opo, kami. Ah, ganon. Saan gawa ang tupig? Buko, malagkit, saka margarine. Siguro order po kami ng ganito pang merienda lang, isang balot na ganito. Binawasan ko na pong isa, ibawas niyo lang po dun sa isa. 100 pesos po. Ah, ito free taste pala to. Free taste? Opo. Free taste, tol. Ang loko. Sige, ikaw lang. Ako mamaya patitikman yan. O tara, tikman na natin ang tupig nila ate. Ate, paano ba kayo matatagpuan? Dito lang po sa Tukok, Sampabian Highway po. Tapos makikita niyo si ate, nasa tabing kalsada. Ganito yung stall nila. Marami kayo dito eh, no? Opo, Ano po bang palatandaan para ikaw mismo mapuntahan nila? Maricel po. Ate Maricel. Ayun, hanapin nyo si Ate Maricel. Pag tanong-tanong nyo, siya ay nagtitinda ng tupig dito sa highway. Stopover lang to, titikman lang natin, tapos dire-diretso na tayo. Siyempre, pag bumabiyahe ka, isa sa mga napapatigil kapag nakakita ka ng mga ganito, tupig. Kanina ko pa nire-request na mag-stop over tayo. Kayo rin naman, pag may experience kayong panorte, di ba? Ang daming tupig sa mga gilid. Eh. Iba kasi yung feels na kapag sa Pangasinan mo siya kakain. Tapos binili mo sa mga gilid-gilid. Ito siya, oh, nasa dahon ng sagi. Ito na sa akin eh. Mukha siya longganisa. Cheers. Cheers. Lakit. Nyug na nyug. Nyug ba yun? Tama pa? May nyug kasi, may nyug, may coconut milk, glutinous rice. Oh, ganun nga yung lasa. May ihaw. Doon, nakakain ako nito noon. Hindi pa uso yung Tipilex, yung mga expressway. Pag pupunta kang Baguio, kapahan ng No. old road ng highway, kaparaming ganito. Naalala ko, childhood memory ko, ano to, yung parang sobrang smoky nung lasa. Actually, iihaw naman talaga siya sa ihawan. Mm. Pero ngayon kasi syempre nag-innovate na. Iniba na, no? Iniba na. So ngayon parang mayroon silang device na bakal, pero uling pa din yun nasa Ah, ila. pero yung uling nasa loob na. So yung bakal na init na lang, yung nagluluto nito. Hindi na direct sa charcoal. May Kaya bawasan yung smoke. Oo, may konting smokiness lang na ano lasa, no? Pero Sarap, sarap. Oh. Dessert. Ito yung texture sa loob. Parang ang dami mong inunguya. Parang ang daming texture, may mahaba, may durog. parang ang ano eh, may makaputo. Oo, parang ang Yung gano'n. maintindihan, no? For experience, pampakompleto ng biyahe, tamang-tama lang na may ganito ka, tapos may panulak ka lang na buko. 100 pesos, 15 plus 2. 15 pieces plus 2, no? 15 plus 2, may libre pang dalawa. So, 17 pieces po sa isang daan. Tingnan mo ito. Ay, wow, mas maganda yan, no? Oo, mas ano to, smoking smoke. Actually, ito lang yung sunog na hindi negative pakinggan eh. Mas sunog, mas masarap. Masunog, mas masarap actually. Alright. Nawo ko na lahat. So yun na itong isa. Meron tayong buko na parang ice water. Usok mo lang. Hindi ako Pasok. makulong yan. Kaya mo yan. Ako sa ganyan. Ang galing. Cheers! Cheers! Tuloy na natin ang biyahe. Fresh. Diretso Let's tayo go. sa last stop. May isa pa, no? Meron ba? May isa pa. Tingnan. Tara na. Para sa ating final stop, syempre hindi tayo uwi nang hindi nakakatikim ng pigar-pigar na sikat sa Pangasinan. Actually, maraming ganito sa Dagupan, pero dito pa rin tayo sa Kalasyaw titikim niyan. Ito, sa likod ko, ang Allen's Pigar-Pigar. Pasok tayo sa loob at magpaluto tayo ng order natin. Let's go! Kasama natin si Ate Arlene, na may-ari ng Allen's Pigar-Pigar. Ate, ano pong karne to? Kalabaw, sir. Kalabaw talaga pag pigar-pigar. Sir. Ano ba ibig sabihin talaga ng pigar-pigar? Ibig sabihin ng pigar-pigar, habang niluluto, binabali-balik kasi kaya binansagan siyang pigar-pigar. Ang pigar-pigar, paborito ng mga taga-Pangasinan. Kasi bukod sa ulam na, pulutan na, pwede sa lahat. Luluto namin sa sarili. Mantika, bago mantika with vegetable na siya. Mantika ba to ng pinagprituan ng karne? Po. Mantika talaga? Oh, okay. Order po kami ng dalawang order po ng pigar-pigar. Yan, sir. 1/2 magkano po? Ang pigar-pigar po namin dito ay pwede niyo orderin ng 1 kilo, kalahati, 1/4, 3/4. May kanya-kanya pong presyo siya. Ang 1 kilo po ay 700, 1/4, 200, 3/4, 520, at saka po ang kalahati, 380. Dalawang magkaiwalay na lang po na 1/4. Ayan, nilagay sa kumukulong mantika. Kailangan po ba kulong-kulo yung mantika? Yes, sir. Tapos ayan, kailangan deep fry talaga siya. Yes, sir. Bakit po pala kalabaw ang naisip na pang pigar-pigar? Ang kalabaw kasi mas masarap. Ang baka, masarap din kaya lang iba po yung lasa ng kalabaw sa baka. Mas lesebo yung kalabaw. Ang sa akin kasi minamarinate ko. Sa madaling salita, pwede naman kay baka o ano, mas masarap lang talaga pag kalabaw. Yes. At ito po ay fresh na kalabaw na kinatay. Meron po ba kayong specific na mantikang kailangan dito o kahit anong mantika Ano naman? mantikas? Pwede naman. Pero di ba kasi, ang pigar-pigar, pang alam ko, Dagupan. Nag-umpisa sa Galban, sa Dagupan City. Hanggang lumaki na, marami ng bayan ang may pigar-pigar na nakarating na ng Kalasyaw. Yun kasi yung best seller, sir. Ate, itong Allen's Pigar-Pigar, bakit pala Allen's Pigar-Pigar?
Sino po si Allen? Nagsimula po yung pigar-pigar sa 2014. Pinansagang Alice Pigar-Pigar sa pangalan po ng anak ko. Nagsimula po kami sa bayan ng Kalasyaw, tapos po bali pangalawang pwesto na po namin to. Bakit po pigar-pigar ang naisip niyong business, hindi ibang pagkain? Pag andito ka sa Pangasinan, hindi pwedeng hindi ka tumikim ng pigar-pigar. Hindi lang po putong dinadayo, kaluskas. Meron din po kaming pinagmamalaking pigar-pigar ng Kalasyaw na sarili naming version, sir. Nakikita ko dito banda ate, meron kang mga gulay dyan, repolyo, Oh, fresh, saka sir. sibuyas. Pwede nyo lagyan ng mga broccoli, maraming klaseng gulay. Nasa sa inyo yun, sir, kung anong gusto nyo ilagay na gulay. Ang pinaka-authentic ay repolyo, sibuyas. Pwede rin ng broccoli, cauliflower. Salad na salad style. Gaano katagal maluto ang isang pigar-pigar? 15 minutes, sir. Made to order po yung pigar-pigar. Fresh ko na iluluto namin para sa inyo. Garantisado, pagka-order nyo, doon pa lang lulutuin. So pag umupo kayo, wala pa agad yung order. Hindi siya turo-turo style. So konting halo, pansin nyo, medyo nag-bubble siya. Pag wala ng bubble, sir, yan na. Yun pala yung sign. Paano po ang eksaktong address? Paano pumunta? Ano ang landmark, ate? Mga Cubs, sinimbitan namin kayong pasyalan ang Allen's Pigar-Pigar dito po sa Kalasyaw, Pangasinan. Located po sa San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan. Malapit po sa Pepper Mart at saka sa Petron po. Lalagyan na ng gulay ni ate. Kumuha siya ng repolyo doon sa may basket niya sa kaliwa. Nilagay doon sa kumukulong mantika ng pigar-pigar at nilagyan na rin ng sibuyas. Puting sibuyas po ang ginamit ni ate. Pwede bang gumamit ng pulang sibuyas dyan, ate? Pares lang naman. Okay, mas matamis lang kasi pag puti. Oo, mas matamis lang sa malasa. Tapos pag kukunin mo, ayan yung babalik ka rin ni ate. Ganyan, ayan. So parang hinahalo lang para pantay-pantay. At habang ginagawa ni ate yan, syempre bumabango. Dito sa nararanasan ko ngayon, hindi lang tumatagos sa camera, no? Pero maaamoy mo na yung bango ng sibuyas at ng gulay. Tapos ilalagay sa plato ng ganon. Ayan na, yung isang order ng 1/4 na pigar-pigar na nagkakahalaga 200 pesos. Pigar-pigar, pwedeng pulutan, pwedeng hapunan, tanghalian, almusal, ikaw nang bahala. Ito pa yung isang order natin na 1/4, 200 pesos each. Meron tayong 400 pesos worth of pigar-pigar. Kainin na natin to mga Cubs. Let's go. So isa siyang parang salad type na may sibuyas, may repolyo, tapos karne ng kalabaw ang ginamit. Tikman ko ng buo na. Ako gusto ko munang namnamin. Karne muna. Karne. Salad yun sa akin. Mm. Oh. Parang ang refreshing lang kasi may gulay. Manamis-namis. Feel mo yung mantika pero okay lang yun. As long na ganito naman ang kinakain mo, okay lang din. Actually, ito talagang pigar-pigar. Perfect siya pampulukan. Hindi Kahit wala to. Or papak. Kasi nga salad eh. Ah. Pero masarap din pag may kanin eh. Ang sarap ng combination na meron kang malutong na repolyo habang inunguya mo ang isang bagong lutong karne. Malambot in fairness yung karne ng kalabaw. Papansin ko dito sa Pangasinan, parang lahat ng mga dishes nila, ideally, kapag niluto, kailangan kainin mo agad. Wala. Kung baga gusto ipadama sa'yo na habang mainit pa, kailangan kainin mo na. Kasi kagaya nito, di ba? At saka nakakatuwa din dito sa Pangasinan, no? Kasi ang style ng mga pagkain nila, parang may halong Ilocano, may halong Kapampangan, kasi parang silang napagitna eh. Kasi katulad kanina, pinanggalingan natin eatery, meron silang mga sisig, meron ding dinakdakan. Di ba? Best of both worlds yun eh. Tapos ikaw nasa din na. Parang hindi matatala dito talaga, marami silang bangus dito. Kanina ka, Bustos, napansin mo, di ba? Sa pagluluto kanina, hindi masyadong nilalagyan ng pampalasa. Ay, yun na yun. Oh. Kasi ang purpose talaga ng pigar-pigar o kapag ang mga taga dito sa Pangasinan na nagluluto para maipatikim yung original or yung authentic na lasa, hindi nila masyadong binibigyan ng mga MSG or kahit na anong seasoning. Gusto nila umibabaw or mangibabaw ang lasa. Natural na lasa. Although, may exemption ng konti. Kasi itong karne na to, sabi ni ate kanina, minarinig niya. Doon nagagaling yung konting lasang parang hindi siya natural na... Sa lasang kalabaw. Parang may nilagay. Yun. Dito yung natural na karabit flavor. Yung mga kumakain talaga nito, mga farmer, ito yung klase ng dish na lagi nilang, kumbaga pag may fiesta, may festival dito, ito yung numero 1 nilang parang main dish. So, napakadaling gawin. In fact, pag nandito ka, katulad ng sinabi ko kanina, pag umorder ka, doon lang gagawin to. May order. Ang sarap niya para sa akin. Best partner ng mga luto nila kung meron kang sausawan. Gawa tayo ng toyo mansi at lagyan natin ng kulay orange na sili. Pass na ako dyan. Tingin ko mas maanghang kaysa sa pula. Lagyan natin yung kanin natin. Pero again, okay lang naman na walang kanin. Pero gusto ko lang may kanin. Hindi natin yung kalahati. Ayan, lagay natin dito. Pag mga Pinoy talaga mahilig sa kanin, eh, no? Hindi pwedeng hindi binibigyan or nilalagyan ng kanin ng bawat ulam.
Authentic pigar-pigar, authentic kaliskes. Yan yung mga tinikman natin. Hindi na importante kung saan natin sila kinain na tindahan. Ang importante, natikman natin siya sa probinsya kung saan siya pinanganak. Nasa Pangasinan tayo ngayon. So meron tayong pigar-pigar, kaliskes, at buo na ang bucket list natin dito sa Pangasinan. Yung bangus, natikman din naman natin kanina. Pero hindi yun siyempre yung pinaka-the best nilang bangus. Kasi di ba, hindi lang naman prito ang ginagawa nila sa bangus. Nakatikim naman na tayo ng iba't ibang klase ng bangus dun sa vlog last year. Kanin tayong dagupan. Vlog mo, lahat ng klase ng luto ng bangus. Ay, number ko. Tayo. Pero hindi lang natatapos dito ang biyahe Palakbay Norte. Akyat pa tayo sa Batanes. Siguro mas masarap pang umakyat. Katulad ng request ni Jumbo. Sa Batanes? Baguio gusto mo? Hindi Batanes? Salamat naman. Batanes? Hindi. Bilang ako dun eh. Kung saan man yon, konting hintay na lang. Coming up next, so susunod nating upload. Na? Hey. Talagang challenging talaga dito sa Pangasinan. Kahit ang sarap ng pagkain, ang dali natin pawisan. Sobrang init. Hindi kasi malapit sa dagat. Sobrang init. Parang ganun. Hangin na palo ng karagatan nila. Ayun lang man. Asinan nila. Ayun. Kasi nga Pangasinan, asinan. Pang-asin. Nan. Galing. Maraming salamat, Club Station. Again, lagi kami nagpapasalamat pag umabot kayo sa video na to sa dulo. At kung nandiyan ka pa rin sa dulo at hanggang ngayon nanonood ka pa rin, share mo naman sa baba na umabot ka sa dulo, di ba? Para alam naman natin. Kasi yung iba alam namin na umabot sa dulo kasi pinag-uusapan nila yung bonus clip. O sige, bibigyan namin kayo ng clue kung saan kami pupunta next. Panoorin nyo yung bonus clip. Nasa Di ba? Bonus clip na yan. Ibig sabihin, mga Cubs, kasi nandito pa kami sa Pangasinan. So, hindi pa lang nangyayari yung bonus. Gagawin ko pa lang. Nangyayari pa lang mamaya. Hindi ko lang alam kung film na ba nun o ano. Pero for sure, meron. Okay lang yun, may liwanag tayo. Nandiyan si Jumbo. Tsaka si Chow. Saka si Chow. Patingin. May dala pa tayong stop. Nakabuli ang Club Station. Thank you kay Chow Food Call. Pinag-drive niya kami dito. Ayun, nga, sipag. Ingat kayo palagi, magaling na si camera woman. Pero Medyo. sana lumayo tayo lahat sa mga sakit-sakit na ganyan, mga lagnat, sipon at kung ano-ano pa. O kasi ang hirap, ang init ko ngayon. Babalik tayo sa lamig na naman. Ay, nasabi ko ba? Sige na, tapusin ko na ito mula dito sa Pangasinan. Ako po, si Capsche. At ako naman si camera woman. Walang kadugtong yan? Wala. Ngayon naghihintay ako, yun yung wala. Kasi minsan papasukan mo tapos di na tayo nag-cash. Ayan mga Caps, una po yung wrong timing, hindi ko to i-edit out. Hindi na kami- Totoong buhay po to. Hindi kasi namin pinag-uusapan. Wala kaming ganito script eh. tayo Dapat free flow lang. Bahala na. Haba ng outro. At ito po ang Team Kalas TV na lagi masasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag yung kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Hingi tayo ng drinks kay cameraman natin. Yan, legit na yan, cameraman na, hindi woman ha. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap tayo dahil mainit o ano. Uy, ba't ka umiinom? Cheers muna tayo. Ito buhay na eh. Outro na lang outro na lang, nakakalimutan pa. Cheers! Cheers para sa ating rule number 2. Tapos ka na, okay ka na. Pagpasensya nyo na po mga kakagaling lang. Hindi ko pa nga na-shoot sa bunganga ko yung Kakagaling lang sa sakit. Sorry. Sige na. Cut yun pakita mo sa kanilang mali-mali talaga ako. Kasi dami daw nagagalingan sa akin, hindi nila alam mali-mali talaga ako sa vlog Na-edit out na po kasi natin. O sige na, mula dito sa Pangasinan ay talaga namang manyaman. Kenny! Bye and peace out mga Caps. Bye-bye! Dito sa Pangasinan! Dito sa Pangasinan, masamig siya. Kita nyo, kinat ko pa. Haba ng tinalon, no? Tinalon. Bigla na nasa kanya ulit, no? Kinat pa po namin yun, yan. Sabi ko sa inyo, Behind the mali scene. talaga ako. Di ko alam bakit kayo. Sige na, takpan mo na yan. Buko. Baka pati sa pagtakip, may edit out pa yan. No? Takpan mo na. Alright. Welcome dito sa Ilocos Norte. Welcome sa Calle Crisologo dito sa Vigan, Ilocos Sur. Huwag kayo manibago, hindi to Team Kalas TV. Meron talaga tayong upload na nandito tayo sa Vigan. Ito ay isang historic city. Nandito tayo sa Heritage Province ng Ilocos Sur. Susuyurin natin itong buong kalsada at maghahanap ng mga lokal na pagkain. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Medyo mahaba din to, no, hanggang dulo. At sa araw na to ay weekdays, kaya wala masyadong makitang tao ngayon. Bonus clips, time check mga Cub, 6:14 a.m. Dito pa kami sa Ilocos Sur. Dito kami nagstay. Ito yung bahay na nakuha namin sa Airbnb for 3 days. Ngayong umaga, kailangan natin pumunta ng norte. Mga 2 oras ang biyahe mula dito sa sur, punta sa norte para i-vlog itong napanood nyo. Time check, 7:12 a.m. Nandito na tayo sa iconic na arko ng Ilocos Norte. Katulad nga na nakita nyo sa intro, nandito tayo sa Ilocos Norte, San Nicolas po specific. Kasama natin si Chow Food Crawl at ang buong gang. Yan. Bembol gang. Kompleto ang Bembol gang. Nandito sa Chow Food Crawl, dito si Billy Passion, dito sa likod.
at ang Team Kalas Crew kasama si Itur, Ilocos Norte. Wala to sa plano pero sige, pasyal tayo. Kumain tayo sa isang karinderya. May binabanggit kasi si Chow Food Crawl na mayroong mga lokal na pagkain. Pasensya na po kung natagalan kami ng upload. Feeling ko natagalan to dahil bago kami umalis dito sa karinderya ay tinanong din nila kami kung kailan ma-upload. Hindi ko rin nasagot ng maayos. Sabi ko minimum of 3 weeks baka nalungkot po ang staff nila. Medyo dadaan po kasi ng proseso, dadaan ng editing, di ba? Mahirap din yun eh. Pero mababait sila lahat. Mabait sila. Ako doon, shoutout po sa lahat ng staff ng karinderya. Yun nga lang, medyo matagal lang talaga minsan mag-edit bukod sa marami kaming travel at mga vlog na ginagawa ngayon. Talagang dumadaan sa meticulosong pag-edit ang mga vlogs natin Ganlasan ng Capses Channel. Medyo mas magaan nga dito eh. Medyo raw pa yung atake namin dito eh. Tsaka nagtatanong din ng page, wala po kasi talagang Facebook page ang Capses. Panawagan na lang din or babala dahil meron ako nakitang Capses Facebook channel. Hindi po ako yun, hindi ako ang gumawa nun, hindi ko alam kung sinong gumagawa nun at nagre-re-upload ng video. Wala pong Capses Facebook page. Madalas ko rin yung na-experience kapag nasa labas may mga Caps na nagtatanong ano yung Facebook namin, ano ang page namin. Wala po kami. Team Canlas page lang pero hindi po yun ang main namin. Ang main namin is YouTube, Team Canlas TV. Parang naging ano na rin kasi yun eh. Anong page? Ganun na. Wala pong page ang Capses Channel. Ayun lang, dati kasi nakita ko yung Capses Channel. Basta hindi ako yun. Hindi ako yung Capses Channel, Capses Facebook page. Kaya kung nanonood ka man na Capses Facebook page na gumawa, take down mo na yan please. Sige na, paalam sa inyo mga Cabs. Bye bye, Manyaman Kenny and peace out. 안아주겠니